Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At ang ating pong pag-uusapan ngayon dito ay ang mga palpak na flood control program na nasa lugar po ng Oriental Mindoro. At magugulat po kayo sa aking natuklasan dito dahil ito yung mga mga contractor po na ano ba tawag dito? Sila yung mga contractor na sikat ngayon. Ito po, pakinggan po muna natin itong balita patungkol po dito sa inspeksyon ni Governor Bons Dolor ng Oriental Mindoro, na kung saan nga po ay parang pinipigilan po siya na makapasok doon sa loob ng area ng dike o nung flood control project dahil meron pala siyang matutuklasan dyan. So panoorin po muna natin to. Nag-inspeksyon si Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor ngayong araw sa mga gumuhong flood control project sa bayan ng Nauhan. Pero nag-init ang kanyang ulo matapos siyang harangin ng gwardya. Dismayado ang gobernador sa pagkawasak ng mga dike kahit na bagong gawa pa lamang ang mga ito. Live mula Nauhan, Oriental Mindoro, nagpapatrol si Dennis Datu. Dennis, anyare, bakit ayaw papasukin si Gov at naudot ba yung pag-iinspeksyon? Set ang paliwanag ng gwardiya na humarang ay inutusan siya ng construction company na walang papapasukin sa lugar kung saan ginagawa yung flood control project at kailangang may sulat mula sa DPWH. Nangyari itong pagharang sa gagawin sanang joint inspection ng provincial government kasama si Governor Dolor at ng mga taga DPWH Mimaropa. Pero nakakapagtaka, nangyayari itong pagharang habang nandun lamang sa tabi ang mga taga DPWH. Joint inspection sana ito ng provincial government sa pangunguna ni Governor Bons Dolor at ng DPWH Mimaropa sa mga gumuhong flood control project sa Oriental Mindoro. Pero papasok pa lamang sa unang site ng gumuhong dike sa may Bukayaw River, Barangay Mulawin sa Nauhan. Hinarang na ang grupo ni Governor Humerlito Bons Dolor ng gwardiya. Bawal anyang pumasok kahit sino sa utos ng kontraktor at dapat may sulat muna mula sa DPWH. Nag-init ang ulo ng gobyerno. Alam niyo, sa totoo lang naawa ako doon sa gwardiya kasi syempre nautusan lang yun, sumusunod lang yun, diba? Sumunod lang siya sa utos na yan. Ngayon ang tanong, gwardiya pa rin kaya siya? Baka tinanggal na to sa trabaho kasi diba hinarang niya yung gobernador dahil nga merong utos sa kanya na hindi pwede, merong kumbaga utos na kapag walang written permit from the DPWH ay hindi daw po pwedeng pumasok doon. So yung gwardiya sumunod, pero dito sa pagsunod niya na ito napahamak ang mga kontraktor at ang mga taga DPWH. Kaya ang tanong, gwardiya pa rin kaya siya? Tapos eto kayang mga contractor na ito, magtataka ka rin bakit hindi sinabi na kapag mga taga-gobyerno ang papasok, papasukin lang para hindi mag-isip ng masama si Gov Bons Dolor. Gobernador, dahil may usapan na sila ni DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan na i-inspeksyonin nila ang mga napinsalang proyekto. Aba, Director Gerald, hindi ko ito gusto. Ako'y taong nakipag-usap sa inyo. Tapos sasabihin sa akin dito ng kumpanya, hindi ako pwedeng pumasok nang wala kayong order. At ang sabi walang written order ninyo. Ito, kung sino man ang taga-DPWH dito at taga-kumpanya, kinukundin ako. Patunayan nyo ngayon sa akin na hindi totoo yung sinasabi ng kumpanyang gumagawa dito. Dahil kung hindi, iisang konklusyon, merong kayong itinatago dito. O ngayon, ipuputo ko lahat ito. Nananahimik ako ng ilang panahon. Tingnan natin kung gaano kapat. At pumutok na nga po ang kumbaga mga anomalya dito.
Pumutok na po talaga at meron po talagang matinding nadiskubre etong si Governor Bons Dolor. Bago natin ipagpatuloy itong balita, eto po yung mga nadiskubre ni Gov Bons Dolor, kaya talagang mag-iinit ang punong tenga nito. Paano dito, no? Pinatong patungan ng kaunti, halo, hindi mo na kinumpak. Bagong gawa na lang ito. At ito, imagine nyo ha, walang tubig na dumadaan dito. Ito'y kalsada. Kalsada, and yet, sira. Hindi ko rin may paliwanag ito. Ayan, ang laman loob, puro, ayan, laman loob. Bakal. Paano titino? Kita nyo. Para may tago. Maniniwala ka ba na ang itsurang ito 1 billion per 1 kilometer? Kayo na ho ang mag-judge. 1 billion per 1 kilometer. Sa itsurang ito, ikaw mag-judge. At saka ito, tingnan nyo naman, oh. Mortar yung mortar niya. Wala. Ang materialis galing dito. Ang bato galing dito. Ito daw kabila, halwat daw ito, tinakluban lang. Ano na? Halwat daw ito, tinakluban lang. Halwat ito lahat. Yan. Kaya may taklob, kaya may tambak. Halwat ito? Ah. Pwede natin silipin? Pwede natin ito silipin? Pahukay natin, ayun ang makuha. Kanino ba ko yun? Kanila? Akalita. Ay, ayoko. At tayo, magkalkala ng konti. Pala ka lang ng konti. Ito ang 1 billion per 1 kilometer. Tanong ko nga, paano ito pumasa sa inspection eh? Ang mga tanong natin, paano pumasa ito? Sa inspection, sa technical inspection, paano pumasa sa COA? Ano pong ginagawa ng UAU? Ano ginagawa? Di ba may quality control? UAU, TP. Di ba? UAU po sila, may CP. Quality control, mayroong, ano ba isa? Quality assurance unit. Ano quality naman ito? Siguro naman tingnan pa ho natin ito. Nakalungkot. Pwede pa paninda sa Batangas yan. Aray ko. Hanapin sa Batangas yan. At ito ay walang bakal. At ito ay walang ilog. Ay, imagine mo kung dito sumasampa ang tubig. Saka kung mapapansin niyo po yung layer yung thickness niya, isang layer. Isang layer lang. Considering na yan po yung rubble concrete, dapat yung at least may certain thickness. Obvious naman eh. Ano pang i-explain mo dito? Quality, sira. Disenyo, sira. Overpriced. Substandard, kita mo, ang batong ginamit, sandin lang naman kinuha. Sa ilog din lang. At saka kita nyo naman ang itsura. Pag flood control, ibig sabihin, kaya niyang i-control ang flood. Ito walang flood, pero gumuho. Di lalo na kung may flood. Flood control ito, Mr. President, pero wala akong flood na mapipigilan ng ganitong klaseng gawa. Nakita naman ho, konting semento na nga lang, tinipid pa eh. Ang budget ng Kapitolyo sa isang taon ay 2.9 billion. Nandun na lahat ng sweldo, gasto sa ospital, pagkain, lahat ng supplies, lahat ng pagawaing bayan. Ito po, 1 billion, 1 kilometro. Big sabihin, 3 kilometro nitong gantong itsura ng gawa, yun na ang taon ng budget ng Kapitolyo. Taon ng budget pero gantong klase ang ginawa. Ano naman nung klaseng puso meron ng gumawa at nagpagawa nito. Siguro naman nung
Kahit sinong ama masasaktan sa ganito. At siguro din ho, kahit sino hong matinong nasa gobyerno, marirealize nyo, may hangganan din naman ho ang mga maling ginagawa. Di ko inaalis na may magandang intensyon. Maaari ang naglagay ng pondo. Pero sana naman nung nilagyan ng pondo ito, isa na alang-alang nila na yung pondong gugugulin ay pinaghirapan ng mga mamamayan. Talagang kahit sino po magagalit, mabubuisit dito sa proyekto na ito. Kung mapapansin nyo dyan sa video, nakita nyo naman, ampaw. Tinalo pa ang Topu Construction ng mga Tsekwa. Ito, yung mga materialis po na ginamit dito, galing dun sa ilog. Ngayon, itong lugar, kung nasaan po yan, dike na yan, yung sinemento pero gumuho, sa kabila po ng ilog yan. Ngayon, kalsada po yung nandito, sa baba ng dike. Pero, di ba, flood control project na walang bahang dumadaan doon sa side na yon, pero gumuho dahil lamang sa malakas sigurong ulan o sa mga habagat na nagdaan o sa mga bagyo. Imagine niyo po kung talagang ito po yung parte pa na dinadaanan ng tubig, merong kuwarit magkaroon ng baha dyan sa lugar na yan, doon sa side na yon mismo ng gumuho na yon, baka na wash out yan dahil sa sobrang substandard nitong ano na ito, itong proyekto na ito. Sobrang substandard, hindi talaga maayos, ampaw. At napansin natin kasi syempre kung sakaling gumuho yan at meron pong mga bakal man lang na ginamit, makikita natin yung mga bakal. Pero diyan, ano yung na-wash out pati yung bakal? Dapat diba nandun lang yun sa mga gilid-gilid, o kaya kung talagang merong bakal yan, yung bakal ay nakakapit pa rin doon sa taas, pababang ganon. Kung ang natanggal lang ay yung mga bato, diba, o yung mga semento, yung halo, natanggal, nandun pa rin sana yung bakal, pero parang walang bakal na ginamit eh. Kaya mapapaisip ka, napakamahal ng ginastos dyan. Tapos, ganyan, walang bakal, walang tibay. Ngayon po, nang atin pong tignan ang mga, ano na yan, yung flood control project na yan, tinignan natin sa isumbong mo sa pangulo.ph. Ito po yung isang contractor na nakita natin, yan nandyan sa inyong screen. Andyan po yung construction of road dike along Bukayo River. Tingin ko ito yun kasi Bukayo River. East side, Sitio Malaya section, Barangay Tagumpay, Nauhan, Oriental Mindoro. Both side both side yan. Yung sinabi na meron pong dike. Ngayon, ang ginastos daw po dyan ay 247 million. Imaginein mo yung 247 million. Ampaw yung proyekto. Tapos, ang gumawa po ay walang iba kung hindi itong St. Timothy Construction Corporation. Nako, eto na nga yun. Eto na yung St. Timothy na naman. Na sabi meron ding itong kaugnayan sa St. Gerard, sa Alpha and Omega. Dahil ito daw po ay korporasyon ng mga diskaya. Meron din dito yung Elite General Contractor and Development Corporation. Tapos ito 247,000 for 247 million 496. Actually halos identical yung mga presyo nila. Tapos ang isa pa pong nakita natin dito, construction of road dike esplanade along mag-asawang Tubig River, Sitio Ginhawa section, Barangay Tagumpay, Nauhan, Oriental Mindoro, ay itong Sunwest Incorporated naman. Itong Sunwest, formerly Sunwest Construction and Development Corporation, ay ito po yung contractor
na kung saan ito po yung nagbigay daw ng yung may-ari ay nagbigay ng 30 million dito kay Chis Escudero. So ito na nga yung sinasabi ni Sir Mike Abe na yung donasyon magkakaroon ng komisyon, tapos susunod token of appreciation, at eventually ang mga kababayan natin ang makukuha konsumisyon. So nakonsumi na si Gob Bons Dolor, mas makukonsume ang taong bayan dahil po pag katulad nito dito sa Sunwest ang nagastos ay 221 million. Meron pang isa yung Macro Prime Builders 212 million. So nasa 1 billion pesos po ang nagastos dito kasi yung dito po sa dalawa, etong St. Timothy at Elite tig 247. So nasa kulang-kulang 1 billion po yung nagastos dito, pero ampaw ang proyekto. Ala talaga, no? Buti na lang talaga si PBBM ay in-expose ang mga kabugukan dito po sa flood control program na ito. At ngayon po nalalaman natin na meron po talagang mga kontraktor na hindi po maganda gawa nila, nagpapabaya sila sa trabaho na dapat yung matibay. 'Di ba? Alam nyo, yung ganito pong proyekto, 247 million, 221 million, 212 million. Kung aayusin lang po nila yan, yung ganyang proyekto na yan, habang buhay yan, hindi matitibag yan dyan. Kita nyo, ito, kunwari magpagawa ka bahay, 1 milyon. Pagawa ka isang bahay, 1 milyon. Kahit ilang bagyo dumaan, kahit ilang lindo lang dumaan, hindi masisira bahay mo. Pero bakit yung ganitong dike na ginagastusan ng milyong pera, bilyon na pera ng taong bayan? Malakas lang na ulan, natitibag. Pero bakit mga bahay natin, malakas ang ulan, hindi naman natitibag? Ibig sabihin, mas matibay pa mga bahay natin dyan sa mga dike na yan. Di ba yung dike na yan ay ginawa para protektahan ng mga kabahayan natin, para hindi po pag umapaw ang ilog, hindi po pupunta sa mga kabahayan. Ibig sabihin, mas matibay pa mga bahay natin dyan sa mga dike na yan, na ginastosan ng milyon, bilyon. Samantalang yung mga bahay natin, magkano lang ang ginastos natin, hindi natitibag ng malakas na ulan. Ganyan po katindi ang mga katarantaduhan sa DPWH at sa mga kontraktor. Ayun po, ituloy pa natin itong balita po. Pakinggan pa natin. Ay tinanggi ni DPWH Mimaropa Regional Director Engineer Gerald Pacanan na hinarang nila si Governor Dolor dahil joint inspection sana nila ito. Hindi ko alam kung ano ang rason ng kontraktor kung bakit niya hinarangan. That I will have to find out. Punto na yan, hindi ko po ito hahayaan. Ako na po personally ang mag-iimbestiga dito, titingnan ko po yan, at saka hindi ko na po ito papalampasin ng ilang araw. Pupuntahan ko po dyan, iimbestigahan ko kung... Tumuloy pa rin si Governor Dolor sa inspection. Lalo siyang nadismaya na makita kung gaano kanipis ang sementong ginamit sa dike at gaano kaliliit ang bakal na ginamit sa kabila ng napakalaking pondo na ginastos dito. Saan kayo nakakita? 20 plus meters ang lapad. Tapos puro buhangin, puro ganto. Samantalang kahit maikli, kahit manipis, kahit 2 metro, kahit 3 metro, kung konkretong buo, mas matibay. Nakakita na ba kayo? 1 billion pero 1 kilometer? Ibang klase dito ang kontratista. Sunod na pinuntahan ni Governor Dolor ang flood control project sa mag-asawang Tubig River sa Barangay Tagumpay na halos 100 metro ang na-wash out. Sabi ng gobernador, 2023 nang itayo ang nasabing dike, pero noong 2024 gumuho na ito at matapos makumpuni, gumuho muli ng manalasa ang habagat noong nakaraang buwan. Ilang beses na umano niyang tinawag ang atensyon ng DPWH pero walang nangyari. Pinuna rin ni Governor Dolor kung bakit hindi tama ang sukat ng sheet pile na ginamit sa dike. Noong 2023, nakunan pa ng larawan ng provincial government habang inilalagay ang mga sheet pile sa gabi.
Sa halip na ang sheet pile ay buo 6, 9, 12 meters, mahigit lang 3 metrong binaon. Proven yan. Bakit? Dokumentado. May video kami. Meron kaming pictures. 2023 ko pa rin po yan inireport sa DPWH. Ibibigyan natin ng due process kasi mahirap naman po magsalita agad at saka baka sabihin na pag masyado akong nagdidepensa, ididepensahan ko ang kontraktor o kung sino. Tatlo patunayan po natin na talagang may pagkukulang itong kontraktor na to, hindi ko po ito papalampasin. Ngayon. Sam, dahil sa nangyari, nagbabala si Governor Dulol sa DPWH na ipatideklara nila itong persona non grata dito sa Oriental Mindoro. Sinabi din ni Governor Dulol na handa siyang makipagtulungan sa anumang gagawing investigasyon sa mga umunoy substandard na flood control project dito sa Oriental Mindoro. Zen. So, then... Ayun. So, booking na booking po dito yung mga contractor like yung Sunwest at St. Timothy. Yung Sunwest, ito yung nagbigay ng 30M kay Chis Escudero. Ito namang St. Timothy, ito po yung pag-aari ng mga diskaya ng Pasig na substandard din tingin ko ang mga gawa. So, napaka importante po nitong ginagawa na pag-audit ng ating Pangulo dito po sa mga flood control program na ito, dahil nga po biruin nyo, sakay nakakita bilyong-bilyong halaga ang nagagasto sa mga ganitong flood control program, pero ang nangyayari gumuguho lamang na parang alam nyo yung laruan ng bata, yung Lego. Baka matibay pa Lego dito kita nyo po yung napakapangit na gawa ng mga contractor na ito. Kasi nga syempre, ba't nila ayusin? Kung malakas naman sila sa DPWH at aprobahan naman ng DPWH yung kanilang proyekto kahit na hindi inspeksyonin, di ba? At etong kanilang kumbaga gawa na ito, di ba? Ito po yung siyempre saan bababawiin yung mga nilalagay nila, binibigay nila ng mga tongpats, kupet, lagay for the boys. Sa mga tauhan ng gobyerno, syempre babawiin nila yan sa kanilang mga proyekto, di ba? Babawasan nila ang semento, babawasan nila ang mga lupa, babawasan nila yung mga bakal. Yung kunwari, katulad nun, 247 million, kung yung 100 milyon ay ibibigay sa mga komisyon, nangumisyon, sa mga for the boys, lagay, kupe, tongpats, di yung 147 million na lang ang gagastusin nila. Imagine niyo kung gaano karaming materialis ang nabawas dyan, kung gaano karaming semento ang titipirin nila para matapos itong proyekto na ito. At syempre, di ba, sa DPWH, okay na yan, pasado na yan, may lagay, di ba? So ganun po katindi ang corruption dito. At tingin ko etong si Gov. Bons Dolor hindi siya nakisali o hindi siya tumanggap ng kahit anong lagay dito, dahil nga po kita nyo talagang tinuloy niya ang inspection at pinakita niya sa media kung gaano po kapangit ang gawa ng mga kontraktor na ito doon sa lugar niya sa Oriental Mindoro. So etong gwardiya, hindi naman siguro pagbabawalan itong mga tao na ito kung wala po talagang itinatago yung kontraktor. Ibig sabihin lang talaga niyan, meron silang tinatago, meron silang pinoprotektahan at meron silang ayaw na makita ng mga LGU na mag-i-inspeksyon. So abangan natin kung ano pa po ang mga magiging update dito sa pangyayari na ito sa Nauhan, Oriental Mindoro. Yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan panig man kayo ng mundo. Momo chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.